Hi guys, good morning, good afternoon sa inyong lahat. Ito na naman po si Lucana Jepola. Nagbabalik na naman muli ang inyong lingkod. At ito nga guys, at sasagot na naman itong mga katanungan nyo. Sasagutin na naman. Pasensya na guys kasi sobrang busy talaga ako ngayong summer kasi kagaya ng mga nakaraang vlog ko, sabi ko nga nandun ako sa France kasama ko yung mga boss ko. So, ngayon, bumalik na naman ako ng Poland after 1 week. After 1 week, balik ng Poland. After ng 1 week, pupunta naman sa France. Kaya, sobrang pagod ang aking trabaho pag summer, guys. So, ayun na nga, guys. Dahil sa mga katanungan ninyo ay yun, sasagutin ko kasi may time ako kasi ayan, may day off ako today. So, ayan, magsasagot tayo guys ng mga katanungan nyo at ito na nga. Bago tayo mag-umpisa ay thank you pala sa mga bagong subscriber ko at yung mga solid na subscriber ko dyan sa Hong Kong, sa Saudi, sa Dubai, and then sa Riyadh, and then sa Taiwan, sa Philippines, yan. Thank you guys sa mga new subscriber ko. Thank you and sana wag kayong magsawang manood sa ating mga vlog and pasensya na kayo sa ating lights. Medyo madilim kasi guys kasi hindi ako nag-open na ng lights kasi tulog na yung aking kasama doon sa kabila, ang aking mamusya. Ayan. Kaya guys, ito yung umpisahan na nga natin guys, yung mga katanungan ninyo. Ayan, yung may nagtatanong guys, galing siya kay, galing dito kay kapatid natin. Hi, shout out sa'yo. Thank you sa iyong katanungan, kabayan. Jason Yarilya. Jason Yarilya, ayan. Ang katanungan niya guys is, sabi niya dito, good morning ma'am. Ano-ano po ba ang mga tanong sa visa appointment? Sana mapansin nyo. Thank you, sabi niya. Ayan guys, actually, kapatid na Jason, natapos ko na itong i-vlog sa mga nakaraang video ko, pero sige, para sa'yo ay sasagutin natin ulit yung katanungan mo. At ito nga guys, ang mga dapat natin tandaan sa mga katanungan sa appearance ng visa is tulad ng sinabi ko sa mga nakaraang vlog ko ay kailangan ninyong i-memorize yung nandyan sa kontrata nyo, is yun din yung kanilang tatanungin sa inyo kung ano yung nandyan sa working permit, sa kontrata nyo, ayan, at yan yung ang kanilang itatanong sa inyo. Yung mga nandyan sa kontrata nyo is yung address ng inyong accommodation, yung address ng inyong trabaho, yung pangalan ng inyong company, yung employer nyo, yun yung pangalan ng inyong company, and then yung inyong magiging salary, yung working hours nyo, at yung magkano yung rate nyo per hour. Nandyan naman lahat guys dyan sa kontrata nyo, kaya kailangan yung basahin yung nasa kontrata nyo guys kasi mostly dyan sila nagkukuha ng mga tanong sa visa appointment. And then syempre tatanungin din nila kayo kung bakit Poland ang napili nyong lugar, ganun. Syempre nasa inyo na yun guys kung ano yung isasagot nyo, maghanda na kayo ng sagot kung ano yung dapat nyong isagot doon, yun yung kanilang mga tinatanong minsan, pero minsan naman ay hindi na sila nagtatanong ng ganun. And then tatanungin nila yung salary nyo dyan ngayon, kung saan kayo nagtatrabaho, yun yung kanilang tatanungin, yung magkano yung salary nyo, kung mas malaki ba yung salary nyo dyan, tapos tatanungin nila sa inyo kung bakit ay pinagpapalit nyo yung trabaho nyo dyan, or yung magiging work nyo sa Poland na mas maganda yung salary nyo dyan. Kasi guys, medyo mababa yung salary dito kung halimbawa yung salary nyo is mas mataas. Pero minsan naman hindi yun tinatanong. Based lang sa mga naging experience ng mga kasama ko at kami noon. And then
Tatanungin din nila kayo kung may family kayo dito sa Poland, kung may pinsan ba kayo dito sa Poland. Siyempre ang isasagot nyo is wala. Wala kayong mga kakilala dito. Para yung intention nyo is pupunta dito para magtrabaho. Yun yun. And then, ano pa ba yung mga itatanong ng mga konsul is palagay ko yun lang. Hindi naman lahat kasi yung tanong nila talaga is yung parang pangmalakasang mga tanong 'pag parang pupunta ka sa ibang bansa sa US gano'n, hindi naman masyadong istrikto guys. Pero dapat maging handa lang kayo tulad nga ng sinabi ko, maging handa kayo diyan sa mga, contract niyo kasi diyan lang sila kukuha lang din ng mga katanungan, diyan sa kontrata niyo. 'Yan yung mga tandaan niyo, yung mga nandiyan sa kontrata niyo, yung sa working, period niyo, yung magkano yung inyong, monthly salary, tapos yung magiging, accommodation niyo. Tapos yung inyong, trabaho, kung ano yung trabaho nyo at ano yung employer nyo, ano yung, company nyo, yun yung mga itatanong nila sa inyo. At saka, saan yung workplace nyo, ganyan yung mga itatanong nila sa inyo guys. So guys, please yan lang yung inyong re-reviewin katulad nga ng mga sinabi ko. Syempre magiging smile lang kayo, mag-smile lang kayo and then lakasan niyo lang yung loob niyo, confident tayo guys, pagka haharap tayo siyempre. And then, yun lang, hindi naman kasi guys, huwag kayong mag-alala kasi para sa akin para sa amin doon sa Hong Kong, hindi naman masyado yung mga konsul doon mahigpit. Hindi naman guys, so okay lang. So, hindi ko lang alam kung nasaan kayong lugar, siguro ay gano'n din kasi hindi naman gano'n kahigpit yung mga noon kami pero hindi ko alam ngayon guys kaya yun lang yung sinabi ko, yun yung dapat na i-review nyo. Review yung ihanda nyo rin yung mga background nyo, yung sa family nyo, ganyan. Tapos yung experience nyo sa work, ganun din. May times na sasagot na tatanungin nila yun, pero hindi naman lagi. Pero mag-focus kayo guys diyan sa inyong kontrata. Yun lang guys and I hope na nabigyan ko kayo ng inyong mga idea mula sa mga naging experience namin dati para sa visa appearance ninyo. And good luck sa inyo guys. Sana ay maging okay ang lahat ng papeles nyo at pag-process ng inyong papers papunta dito sa Poland and I hope to see you here in Poland guys. And thank you guys and guys please don't forget to likes and subscribes and mag-comment sa ating video and paki-like na rin at paki-share na rin pala guys. And thank you, sana wag kayong magsawang nood sa aking mga video and thank you guys sa inyo. Love you all and please watch nyo lang yung mga susunod nating mga video at may mga videos pa akong mga darating. Thank you guys. Love you all. Bye. Mwah.